Palaban, ito pang First Lady. At anong sabi niya? Bring it on. Siguro ang ilan sa inyo ay napanood na yung ilang part, yung mga clips ng interview nga na itong First Lady na ito with Tonying. Ni Ka Tonying, in-interview siya. At yun nga, meron siyang banat sa kanyang mga kritiko. Itong mga kritiko na ito ay mga dati siyempre na kaalyado, supporter ni Marcos Jr., katulad po ng mga malalaking vlogger at kahit din po, siyempre itong mga politiko na ngayon nga ay nagiging kritiko na ng nasa Malacanang. Nagbaliktaran, naging anti-BBM ang mga yan. Bakit kaya? Sa una pa lang, siguro naman alam nyo na hindi dapat suportahan si Marcos Jr. Umasa rin siguro itong mga ito. Yung tipong parehong makikinabang sa sitwasyon, kaya ayun, karamihan dyan sa mga yan ay nagpagamit. Karamihan siyempre ay sinamantala yung pagkakataon para para rin sa kanilang sariling agenda, pansariling agenda. Yun, matapang itong si First Lady. Sabi niya dito, bring it on, honey. Di daw siya aatras, lalo na siguro sa mga Duterte, lalo na kay Sara Duterte. Pero bukod nga dyan, naandyan pa rin siyempre yung mga vlogger na kritiko na ngayon, na si Marcos Jr. At natural lamang na to the rescue nga itong si First Lady para depensahan at ipagtanggol ang kanyang may bahay or ang kanyang asawa. First Lady Liza Araneta Marcos, when asked for her message for their critics, vlogger Maharlika at syempre nga itong si Glenn Chong na merong malaking pasabog tungkol nga sa kuno ay hindi naman lehitimo na elected president itong si Marcos Jr. dahil nga sa kaugnayan ng mga yan with Smartmatic owner. Sabi niya, and the Dutertes daw, bring it on honey, you're the size of your enemy. I will never stoop to that level. I will never stoop to that. Okay, hindi daw magpapakababa itong si First Lady para nga kuno ay patulan itong mga Duterte at ang ilan pang kritiko. However, every time they say that, they become uglier and uglier. Yan lang. Wala na siguro naman sa usapan yung itsura, they just look at their face, di ba? Tayo cute pa din. Yan, siguro may kasamang biro na to. What a life, bring it on. There's such a thing as karma. Ako rin naniniwala talaga sa karma. At kung sino po yung mga taong hindi nakakatulog ngayon, kung sino po yung mga taong haunted by their past, kung ano yung mga ginawa nila in the past, katulad ng nangyayari kay Digong at kay Apollo Kibuloy, di ba? Dahil yun nga, naniniwala tayo na kung anong ginawa mo sa kapwa, babalik at babalik yan sa'yo. Pag mabuti ang ginawa mo sa kapwa mo, pag doble ang balik, talagang tiba-tiba ka dyan. Minsan, more than double pa yan. Pero kasi pagkasamaan ang ginawa mo sa kapwa mo, paano kung 10 times na bumalik sa'yo yung kasamaan na yon? Yun po yung masaklap. At totoo na mas malaki ang balik ng kasamaan kaysa kabutihan. Kaya minsan, di ba? Anyway, so yon, bring it on daw. Yung tipong nanghahamon na itong si First Lady. Ano kaya ang patutunguhan ng girian na ito? Dahil kung matatandaan niyo po, ang sinabi rin itong si FL, bad shot na sa kanya ang running mate nga or ang vice president na kung saan ay parang may kasamang panunumbat na tumakbo sila ng sabay. Ibig sabihin, naging magkapartido, may promise na babangong muli ang ating bansa. So hanggang ngayon, hindi pa nasisimulan yung pagbangon na yan. Pero yun nga, wala na po ang grupo nila. Wala na po ang unit team. Matapang ang First Lady at parang totoo na etong si First Lady ang may say pa rin talaga sa mga affairs ng ating bansa. Dahil sa nakikita natin, talagang palaban siya. Palaban siya sa mga kritiko ng ng nasa Malacanang, ni Marcos Jr. At syempre, palaban siya sa mga kritiko rin ng gobyerno nga ng kanyang asawa. Okay. So yan, karma. Sino ang unang kakarmahin? Meron na ba sa kanila na kinakarma? Sa tingin ko meron na. Dahil kung titignan niyo po yung kanilang or ang sitwasyon
Sa ngayon, abay siguradong ang mga katulad ni Digong ay hindi nakakatulog dahil sa mga kinahaharap na problema at kaso. Karma ba yun? Sa tingin ko, pwede nating sabihin karma, pero yun nga, yun yung ginusto mo yun yung tinahak mong landas Choice kasi natin na magpakabuti or magpakasama. Ang isang ito na dating presidente ay pinili na magpakasama. Good luck.